10 hindi pangkaraniwang batas na hindi mo aakalain na meron pala. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga batas ang ipinapatupad sa bawat bansa para mapanatili ang kaayusan ng mga tao. Pero ang nakakagulat ay meron pong mga bansa ang nagpapatupad ng mga hindi karaniwang batas at patakaran na talaga namang ikinakagulat ng marami. Pero ang malaking katanungan ay anong klaseng batas ito at bakit ito naging kakaibang batas. At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 di karaniwang batas na hindi mo aakalaing meron pala. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Winnie the Pooh banned in Poland. Ang balita tungkol sa pagbabawal ng Winnie the Pooh sa Poland ay nag-ugat mula sa mga isyong may kaugnayan sa kanilang kultura at pag-uugali. Noong 2014 ay naging controversial ang karakter na si Winnie the Pooh sa bayan ng Tusin sa Poland. Nagdesisyon ang mga local officials ng bayan na ipagbawal ang paggamit kay Winnie the Pooh bilang mascot para sa isang playground dahil sa kanyang hitsura at dahil wala siyang kasuotan sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng mga officials ng Tusin na ang hindi pagsusuot ni Winnie the Pooh ng kasuotang pang-ibaba ay hindi maganda. At hindi rin ito angkop, lalo na sa mga bata na makakakita nito. Ang pagtatalo ay nagsimula nang merong isang tao ang nagsuggest na gamitin si Winnie the Pooh bilang mascot ng isang playground. Ang suggestion na ito ay naging sentro ng talakayan ng mga opisyal ng bayan. Isa sa kanila ang nagsabi na ang karakter daw ni Pooh ay hindi appropriate dahil siya ay half-naked at isang hermaphrodite na walang malinaw na detalye kung ano ang kanyang kasarian. Bilang resulta, ang mga pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reactions mula sa publiko, lalo na sa mga fans ni Winnie the Pooh. Dagdag pa rito, ang karakter na ito ay nilikha ni A.A. Milne at unang ipinakita sa publiko noong 1926. Maraming mga bata ang naaliw dito at maging ang mga matatanda sa buong mundo. Sa kabila ng mga isyu tungkol kay Winnie the Pooh ay wala namang ipinapatupad na opisyal na batas na nagbabawal sa paggamit kay Winnie the Pooh sa Poland. Number 2. No chewing gum in Singapore. Ang pagbabawal sa pagngunguya ng gum sa Singapore ay isa sa mga kilalang patakaran na umiiral sa loob ng bansa na naging bahagi ng kanilang mga batas mula pa noong 1992. Ang batas na ito ay ipinatupad ni Prime Minister Goh Chok Tong dahil sa kanyang layunin na mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng bansa. Bago pa ipatupad ang pagbabawal sa pagnguya ng gum, ay itinuturing ng malaking problema ang pagtatapon ng mga ito sa kung saan-saan, lalo na sa mga pampublikong lugar, tulad ng mga kalsada, sidewalk at maging sa mga pintuan ng subway. Ang gawaing ito ay nagdudulot ng mga kalat, dumi at nakakadagdag din sa kanilang gastusin dahil sa tuwing nakakakita ng mga gum sa kung saan-saan ay ipinapalinis pa nila ito sa mga janitors. Samantala, ang pagbabawal sa pagnguya ng gum ay hindi lamang simpleng patakaran kundi isa ring bahagi ng mas malawak na kampanya ng Singapore sa pagpapanatili ng kalinisan at disiplina sa kanilang bansa. Sa ilalim ng batas na ito, ipinagbabawal ang pag-i-import, pagbebenta at pagbibigay ng chewing gum maliban na lamang kung kailangan ito sa medical tulad ng nicotine gum para sa mga nagtatangkang tumigil sa paninigarilyo. Ang sino mang mahuling nagbebenta ng chewing gum ay maaaring pagmultahin ng malaking halaga o maaari din siyang makulong. Karagdagan pa, ang pagpapatupad ng batas na ito ay naging mahigpit at tinitiyak nila na sinusunod ito ng lahat sa loob ng bansa. Ang mga customs officers sa mga airports at seaports ay palaging aktibo sa pag-i-inspeksyon sa mga gamit ng mga taong pumapasok sa bansa upang makasiguro sila na walang chewing gum ang makakarating sa loob ng bansa. Dahil dito, ang Singapore ay kilala sa pagkakaroon ng malinis at maayos na kapaligiran at ang batas na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit maganda ang kanilang reputasyon pagdating sa kalinisan at kaayusan. Bagamat marami ang sumuporta sa batas na ito, hindi rin maiiwasan na may kumontra dito. Ngunit pinanindigan ng gobyerno ng Singapore na ang batas na ito ay epektibo sa pagtugon sa problema ng basura at upang magkaroon ng disiplina ang mga tao. Subalit, noong 2004 ay medyo naging maluwag ang pagpapatupad ng batas matapos ang naging pag-uusap sa pagitan ng Singapore at United States sa Free Trade Agreement o FTA. Pinayagan ang pagbebenta ng therapeutic gum, ngunit upang maka-access nito ay kinakailangan muna ng reseta mula sa doktor. Isa itong hakbang upang matugunan ang mga medical needs ng mga mamamayan habang pinananatili pa rin ang kalinisan ng kapaligiran. Number 3. No reincarnation without permission in China.
Ang no reincarnation without permission ay isang patakaran na ipinapatupad ng gobyerno ng China na naglalayong kontrolin ang muling pagsilang ng mga Buddhist na lama, partikular na sa Tibetan tradisyon. Ang patakarang ito ay ipinatupad noong 2007. Sinasabi dito na ang sino mang nais magsabi na sila ay muling isinilang bilang lama ay kinakailangang humingi ng pahintulot mula sa gobyerno. Layunin ng patakarang ito na pahinain ang impluensya ng Tibetan Buddhism at kontrolin ang spiritual authority ng mga Tibetan leader tulad ng Dalai Lama. Ang ideya hinggil sa patakarang ito ay nagsimula sa napakahaba at komplikadong kasaysayan ng relasyon sa pagitan ng Tibet at ng Chinese government. Ang Tibet ay tumutukoy sa isang rehiyon na nauugnay sa tradisyon ng Buddhism at ang mga lama ay itinuturing na mga spiritual leader na may malaking impluensya sa pamumuhay at kultura ng mga Tibetan. Ang Dalai Lama na pinaniniwalaan ng mga dating Avalokiteshvara ay ang pinakamataas na simbolo ng Tibetan Buddhism. Samantala, sa pagtatagumpay ng communism sa China noong 1949, ay sinakop naman ng mga Chinese forces ang Tibet noong 1950 at ito ay nagdulot ng isang revolutionary noong 1959 at ng pag-alis ng 4th Dalai Lama patungo sa India. Maliban dito, ang patakarang no reincarnation without permission ay bahagi ng pamamaraan ng Beijing upang kontrolin ang anumang pagtutol at tiyakin na sila lamang ang may kontrol sa buong lugar kahit pa sa usapin na may kaugnayan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng batas na ito ay sinusubukan ng gobyerno ng China na bawasan ang kakayahan ng Tibetan Buddhism na magpatuloy sa kanilang tradisyon. Ang mga monastery ay kinakailangang mag-apply ng permit sa gobyerno para pahintulutan na muling ipanganak ang isang lama. At ang prosesong ito ay mahigpit na binabantayan. Subalit, ang patakarang ito ay nagdulot ng mga pagtutol mula sa iba't ibang international communities, lalo na sa mga human rights groups at mga sumusuporta sa Tibetan autonomy. Ayon sa mga kritiko, ang patakarang ito ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at isang gawain na nag-aalis ng spiritual freedom ng mga Tibetan. Bukod dito, itinuturing ito bilang isang simbolo ng malupit na pamamahala ng Chinese government sa Tibet. Dahil ito raw ay isang hakbang na naglalayong sirain ang kanilang cultural at religious identity. Ngunit sa kabila ng pagpapatupad ng patakarang ito ay patuloy pa ring tinututulan ng mga Tibetan ang pagkontrol ng Beijing sa kanilang pananampalataya. Bukod pa rito, ang Dalai Lama ay kasalukuyang ipinapatapon at ito ay nagpapahayag na maaaring ang sunod na muling pagsilang ng mga lama ay maaaring mangyari sa labas na ng China at ang sinumang matawag na reincarnated Dalai Lama ay hindi kikilalanin ng Beijing. Number 4. No frowning in Milan, Italy. Ang Milan, Italy ay kilala dahil sa mga iconic landmarks, fashion at kultura na meron ito. Ngunit mayroon din itong isang kakaibang batas na kung saan ito ang nagbibigay ng kulay sa bayan na ito at ito ay ang no frowning law. Ang batas na ito ay nagsasaad na ang mga tao ay kinakailangang ngumiti sa lahat ng oras lalo na sa mga public areas. Ngunit maaari lamang silang hindi ngumiti kapag sila ay nasa hospital, nakikipaglibing at kapag mayroon silang matinding dahilan kaya hindi nila kayang ngumiti. Ang batas na ito ay nagsimula sa isang ordinance na ipinasa noong panahon ng Austro-Hungarian Empire. Ang layunin ng ordinance na ito ay panatilihing masigla at magaan ang pakiramdam ng mga tao sa Milan. Bagamat ito ay luma na, nananatili pa rin ito bilang bahagi ng local folklore at ito rin ang nagtutulak sa mga tao upang palaging magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Sa katunayan, ang no frowning law ay hindi kadalasang ginagawa ng mga tao dahil hindi ito karaniwang ipinapatupad ng mga authorities. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng batas ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng Milan sa kaligayahan at pagiging positive ng mga tao at bisita sa lahat ng bagay. Kahit walang kaakibat na kaparusahan sa sinumang makikitang nakasimangot sa Milan, ang pananaw hinggil sa batas na ito ay nagpapalaganap ng kultura ng pagiging masayahin ng kanilang lugar. Ang mga mamamayan at mga turista ay hinihikayat na palaging ngumiti dahil hindi lamang ito nagdudulot ng positibong epekto sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa ibang tao na kanilang nakakasalamuha. Samantala, ang Milan ay isang masigla at masayang bayan at ang diwa ng no frowning ay sumasalamin sa kanilang kagustuhan na magkaroon ng isang masigla at masayang pamayanan. Ito rin ay nagsisilbing paalala na kahit marami man tayong pagsubok na pinagdadaanan,
maaari nitong pagaanin ang ating sitwasyon. Number 5. No camel riding on highways in Nevada. Ang pagbabawal sa pagsakay sa mga camels sa mga highway sa Nevada ay isang batas na madalas itinuturing bilang bahagi ng mga blue laws o mga lumang batas na ipinasa noong unang panahon. Ang mga blue laws ay karaniwang nauugnay sa mga gawain tuwing linggo, ngunit kabilang rin dito ang iba't ibang mga patakaran na tila hindi na angkop sa kasalukuyang panahon. Samantala, ang batas na ito ay nagsimula noong 1800s kung saan ang Nevada ay bahagi ng Wild West. Sa panahong iyon, ang mga camels ay ini-import mula sa Middle West upang gamitin sa pagmimina at bilang sasakyan sa disyerto ng Nevada at Arizona. Kilala ito bilang Camel Corps. Ang mga camels ay ipinakilala ng United States Army noong 1850s bilang bahagi ng isang experimentations upang makita kung sila ba ay magiging epektibo para sa transportation sa mga tuyong lugar ng bansa. Noong una, naging matagumpay ang proyektong ito. Ngunit kalaunan, ang mga camels ay nagdulot ng mga problema dahil natatakot sila sa mga kabayo. At dahil dito ay nagkaroon ng mga aksidente at kaguluhan sa mga kalsada. Subalit, sa paglipas ng panahon, habang umuunlad ang mga transportation infrastructures at naging mas karaniwan na ang paggamit ng mga kabayo at mga sasakyan, ay unti-unti nang natigil ang paggamit ng mga camels bilang sasakyan. Bilang resulta, marami sa mga camels ang pinakawalan at naging mga wild camels sa mga disyerto ng Nevada. Kapag nakikita sila sa mga kalsada at mga highway, ay nagdudulot ito ng panganib hindi lamang sa mga sasakyan kundi pati na rin sa mga taong sakay nito. Dahil dito, ipinasa ang batas na nagbabawal sa pagsakay sa mga camels sa mga highway upang matiyak ang kaligtasan ng mga tao at upang maiwasan na magkaroon ng mga aksidente. Bagamat bihira na ngayong makakita ng mga camels sa mga highway ng Nevada, ang batas na ito ay nananatili pa rin bilang bahagi ng kanilang kasaysayan. Nagpapatunay ito tungkol sa mga hamon na naranasan ng mga tao sa rehiyon at kung anong klaseng solusyon ang kanilang ginawa upang matugunan ito. Sa kasalukuyan, ang batas na ito ay kadalasang binabanggit sa mga lists of uncommon laws sa United States. Ang batas na ito ay nananatili bilang bahagi ng legal code ng Nevada. Number 6. No public display of spandex in New York. Ang no public display of spandex in New York ay isang kakaibang patakaran na sinasabing ipinasa upang maiwasan ang pagsusuot ng spandex sa mga public places. Sa katunayan, wala naman talagang ganitong uri ng batas ang umiiral sa New York. Ang ideya tungkol dito ay kadalasang nagsisimula bilang isang urban legend o isang biro lamang na nagpapahiwatig ng sobrang pagkontrol sa kung ano ang dapat isuot ng mga tao. Samantala, ang New York ay kilala sa kanilang pagpapahalaga sa tinatawag na freedom of expressing oneself, lalo na pagdating sa mga fashion. Maliban pa dito, makikita rin sa maraming bayan ang iba't ibang style ng pananamit ng mga tao. Ang ilan ay nagsusuot ng casual, habang ang iba naman ay nagsusuot ng mga kakaibang fashion statement. Gayun din, ang paggamit ng spandex, lalo na sa mga activities na may kaugnayan sa fitness at sports, ay laganap din sa kanilang bayan. Ang mga taong nagjo-jogging, nagbabiking o nag-i-exercise sa mga parks ay kadalasang makikita na nakasuot ng spandex dahil mas komportable itong suotin. Dagdag pa rito, ang mga kwento tungkol sa pagbabawal sa spandex ay maaaring nagmula sa isang eksena sa palabas na Seinfeld, kung saan pinag-usapan ng mga characters sa series na ito ang tungkol sa pagbabawal sa pagsusuot ng spandex sa mga public places. Sa makatuwid, ang series na ito ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pop culture at maaaring naging dahilan upang magpatuloy ang urban legend na ito. Bagamat walang anumang legal basis patungkol sa pagbabawal sa pagsusuot ng spandex, ay nagpapatuloy pa rin ang mga kwento tungkol sa no public display of spandex. Number 7. Wearing high heels in Greece. Ang pagbabawal sa pagsusuot ng high heels sa Greece, particular na sa mga historical sites, ay isang regulation na ipinatupad upang maiwasan na magkaroon ng sira ang mga historical sites.
Sa Greece ay matatagpuan ang ilan sa mga pinakakilalang monumento at archaeological sites sa buong mundo, tulad ng Acropolis sa Athens at ang Ancient Theater ng Epidaurus. Ang mga lugar na ito ay itinayo mula sa mga materials na madaling masira tulad ng marbles at limestones. Kaugnay din nito, noong 2009 ay nagdesisyon ang Ministry of Culture sa Greece na ipagbawal ang pagsusuot ng high heels sa mga nasabing lugar. Ang desisyon na ito ay bunga ng mga natuklasang bakas at pinsala na idinulot ng mga sapatos na merong matutulis na takong. Ang mga high heels ay maaaring magdulot ng maliliit na butas at crack sa mga lumang bato at habang tumatagal ay nagiging sanhi ito ng malalaking pinsala. Bukod dito, ang mga nasabing sapatos ay maaari ding magdulot ng mga aksidente sa mga bumibisita dito, lalo na sa mga hindi pantay at mababatong daan. Gayun din, isa sa mga pangunahing layunin ng pagbabawal sa pagsusuot ng high heels ay upang mapanatili ang integrity ng mga historical sites at upang maabutan pa ito ng mga next generations. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanilang pagnanais na mapangalagaan ang mga cultural heritage sites ng Greece. Bukod sa pagbabawal ng high heels, ipinatupad din ang mga regulations na nagbabawal sa pagdadala ng mga pagkain at inumin sa loob ng mga sites. Hinihikayat din nila ang mga bisita na gumamit ng mga angkop na footwear tulad ng rubber-soled shoes. Ang regulations na ito ay hindi naman nagdulot ng mga isyu sa mga turista. Sa katunayan, karamihan sa mga bisita ay naiintindihan ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga historical sites at kusa din silang sumusunod sa mga patakarang ito. Samantala, ang Greece ay patuloy na itinuturing bilang isa sa mga pinakapopular na lugar na dinarayo ng maraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ang mga hakbang na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang kagandahan at kasaysayan ng mga lugar sa Greece. Sa kabila ng mga ipinapatupad na mga patakaran ay nagpapatuloy pa rin ang kampanya ng gobyerno hinggil dito upang ipaalam at ipaalala sa mga tao ang tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga cultural heritage sites. Number 8. No ketchup in French school cafeterias. Noong 2011, ang gobyerno ng France ay nagpasa ng isang regulation na naglilimita sa paggamit ng ketchup sa mga cafeteria ng paaralan. Ang hakbang na ito ay ginawa upang panatilihin at matiyak ang kalusugan ng mga mag-aaral. Ayon sa regulation na ito, ang ketchup ay maaari lamang gamitin bilang pampalasa sa mga French fries. Samantala, ang pangunahing layunin ng batas na ito ay upang hikayatin ang mga bata na kumain ng masusustansyang pagkain bilang bahagi na rin ng kanilang culinary heritage. Gayon din, ang desisyong ito ay dahil na rin sa takot na baka ang sobrang paggamit ng mga condiments tulad ng ketchup ay maaring maging dahilan para hindi na pahalagahan ng mga kabataan ang pagtangkilik sa mga French cuisine. Bukod pa dito, nais din ng gobyerno na labanan ang tumataas na bilang ng childhood obesity sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na kumain ng mga nutritious food na makikita sa kanilang paaralan. Dagdag pa dito, layunin din ng gawaing ito na i-promote ang pagkain ng mga gulay at prutas at upang mabawasan ang pag-intake ng mga asukal at mga oily foods. Subalit, ang ketchup ban ay nagdulot din ng maraming reaksyon mula sa publiko. Ang ilang mga magulang at mga guro ay nagbigay ng kanilang suporta sa regulasyong ito dahil naniniwala sila na malaki ang maitutulong nito upang matiyak ang kalusugan ng mga estudyante. Sa kabilang banda naman ay may mga nagsasabi na masyadong mahigpit ang ipinapatupad na patakaran at nawawalan din ng karapatan ang mga bata na magdesisyon sa kung anong gusto nilang kainin. Ngunit sa kabila ng mga kontrobersya, ang patakaran na ito ay patuloy pa rin na ipinatutupad sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa. At bilang bahagi ng implementasyon, ang mga cafeteria ay hinihikayat din na magbigay ng mga alternative spices and sauces na gawa mula sa mga local ingredients at walang mga artificial additives. Ang mga ito ay mayroon ding masarap na lasa katulad ng ketchup, ngunit mayroon naman itong mas mataas na nutritional value. Sa kabuuan, ang no ketchup in French school cafeterias ay sumisimbolo sa kultura ng bansa na isaalang-alang ang kalusugan ng mga kabataan bilang bahagi ng kanilang culinary traditions.
Number 9. No wearing of camouflage in the Caribbean. Ang pagsusuot ng camouflage ng mga civilian ay mahigpit na ipinagbabawal sa maraming bansa sa Caribbean kabilang ang Barbados, Jamaica, St. Lucia at Trinidad and Tobago. Ang batas na ito ay ipinapatupad upang madaling makilala ang mga military personnels at upang maiwasan ang pagkakaroon ng kalituhan sa pagitan ng mga civilian at mga military officers. Samantala, sa Barbados, ang batas na ito ay naisabatas noong 1984. Layunin ng batas na pigilan ang mga krimen at iba pang illegal activities na maaaring isagawa ng mga individual na nagpapanggap bilang mga sundalo. Kaugnay nito, ang sinumang mahuli na nakasuot ng camouflage ay maaaring pagmultahin at kumpiskahin ang kanilang damit. Gayon din, maging ang mga turistang pumapasok sa bansa ay kinakailangan ding sumunod sa batas na ito. Subalit, marami din na mga turista ang hindi nakakaalam tungkol sa batas na ito, kung kaya't ang kanilang mga camouflage clothes at pants ay nako-confiscate sa mga airport. Maliban pa dito, ang batas na ito ay mas mahigpit na ipinapatupad sa bansang Jamaica. Ang sinumang mahuling lumalabag ay maaaring makulong ng hanggang 1 buwan at maaari din namang pagmultahin. Kaugnay nito, ang batas na ito ay naglalayon din na panatilihin ang kaligtasan at seguridad ng buong bansa. Subalit, ang Jamaica Defense Force lamang ang may karapatan na magsuot ng mga camouflage clothing. Samantala sa St. Lucia, ang pagsusuot ng camouflage ay itinuturing naman na isang serious violation. Ang mga mahuhuling lumalabag ay maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan. Sakop din ng batas na ito ang pagbabawal sa pagsusuot ng lahat ng uri ng damit at mga accessories tulad ng bag at sombrero na may camouflage print. Gayon din, ang mga turistang pumapasok sa bansa ay pinapaalalahan din na iwasan ang pagsusuot ng mga camouflage upang maiwasan na din ang anumang legal issues. Sa kabila nito, ang pagbabawal sa pagsusuot ng camouflage ay ipinatutupad upang protektahan ang buong bansa mula sa mga krimen at upang mapanatili ang kaayusan at ang seguridad. Number 10. No fish bowls in Rome, Italy. Ang pagbabawal sa paggamit ng fish bowls ay isang ordinansa na ipinapatupad sa Rome, Italy upang pangalagaan ang mga hayop sa lungsod. Ang ordinansang ito ay inilabas ni Mayor Walter Veltroni noong 2005. Samantala, ang fish bowls ay karaniwang maliit at hugis bilog na kung saan ay mayroon lamang itong maliit na space na maaaring paglanguyan ng mga isda. Ang hugis din ng fishbowl ay nagdudulot ng distorted vision at stress sa mga isda dahil na rin sa negative refraction ng liwanag. Gayon din, ang maliit na space ay naglilimita din sa pagkakaroon ng hangin sa loob na nagiging dahilan ng kakulangan ng oxygen para sa mga isda. Dahil dito ay mas madaling maipon ang mga toxins mula sa mga dumi ng isda na maaari namang makasama sa kanilang kalusugan. Bukod pa dito, ang mga pet shop at mga fish keepers ay hinihikayat din na gumamit ng mas malalaki at rectangular na aquarium na may sapat na sukat upang mabigyan ng malawak na space ang mga isda. Dagdag pa dito, ang mas malalaking aquarium ay mayroon ding maayos na filtration system na nakakatulong upang mapanatili ang kalinisan ng tubig at ang kalusugan ng mga hayop. Ang pagbabawal sa fish bowls ay isa lamang bahagi ng mas malawak na campaign na ipinapatupad ng Rome upang mapabuti ang kapakanan ng mga hayop. Kasama rin sa mga batas na ito ang pagbabawal sa pag-iwan sa mga alagang hayop sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang sinumang mahuling hindi sumusunod sa batas na ito ay maaaring makulong o pagmultahin. Dahil dito, ang Rome ay naging isang halimbawa para sa iba pang mga lungsod at bansa na naglalayong protektahan ang mga hayop. Ang mga ito ay bahagi din ng isang mas malawak na campaign sa Europe na kung saan ang pangunahing layunin ay pataasin ang kamalayan tungkol sa karapatan at kapakanan ng mga hayop. Bagaman may mga kritiko na nagsasabi na ang mga hakbang na ito ay maaaring magpahirap sa mga pet owners, ay marami din naman ang sumusuporta sa ordinansang ito dahil sa mga benepisyong maaari nitong maibigay sa mga alagang hayop. Sa kabila nito, ang pagbabawal sa paggamit ng mga fish bowls sa Rome ay isang mahalagang batas na kumikilala sa pangangailangan ng mga hayop sa pagkakaroon ng malinis na kapaligiran at maayos na kalusugan.